Alright, ito naman guys, ito yung success sa pera ito. Mga kapiksi, no? Ibig sabihin talagang very progressive. Ito guys, oh, ang bilis ng pag-unlad ng buhay nyo. Ayan guys, kaya kayo merong savings kasi paldo-paldo kayo sa pera, paldo-paldo kayo sa savings. Mga kapiksi, talagang maraming maraming pasok ng pera, maraming papasok, maraming pumapasok na pera sa inyo guys, no? Kaya paldo-paldo talaga kayo, talagang maganda yung energy nyo pagdating sa pera guys, okay? And mabilis, no? Sabi ko nga, mabilis yung progreso nyo, lalo na guys, kung may negosyo kayo, parang hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong November 1 to 15 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo. Wow, savings mga kapigsi. Ibig sabihin lumalago yung savings nyo. Kapag lumalago yung savings nyo guys, ibig sabihin you have more than enough money, no? So, ibig sabihin mas maraming pera yung maaring natatanggap nyo, yung maaring pumapasok sa inyo guys, especially ngayong season na to kasi 'di ba ito yung bigayan ng 13th month. Yung iba nakakatanggap na ng 13th month as early as November mga kapigsi. So maaring yung mga 13th month nyo, kung wala naman kayong masyadong gagastusin or kung hindi nyo naman masyadong gagastusin, di ba? Pwedeng ilagay nyo na lang sa ipon nyo o kaya naman yung mga kinikita nyo, no? Kung meron kayong mga side hustles or mga overtime guys, ibig sabihin mas marami yung collection nyo kumpara sa normal and mas nakakapag-ipon kayo mga kapiksi. So, magandang money energy ito guys. Pagdating sa money guys, palagi ko kayong ina-encourage na mag-affirm mga kapiksi. Money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance. So, palagi nyo lang sabihin yung mga affirmations na yan guys, and siguradong magiging maganda yung daloy ng takbo ng pera sa inyo kasi yan din yung sinasabi ko guys, no? As in, yan lang din yung sinasabi ko and sobrang iba na yung buhay natin ngayon kumpara before mga kapiksi. Kaya ina-encourage ko kayo na mag-affirm Gemini. Ito naman guys, maaaring nagkakaroon kayo ng control issues, no? Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, or kung kanino man na-involve kayo sa buhay nyo. So, pag sa trabaho guys, pwedeng nagkakaroon kayo ng issue with your mga boss or mga colleagues sa trabaho na parang kinokontrol kayo or masyadong micromanager, parang CCTV na lahat na lang binabantayan yung bawat kilos nyo. Parang palagi kayong parang inaantay na magkamali, no? Parang ganun. And sa relationship naman, ito naman guys, sa relationship parang feeling ko yung iba sa inyo medyo nasasakal kasi masyadong kinokontrol ng person, parang nakabantay palagi, palagi nagdududa, ganyan. So may mga ganong issues kayo mga kapiksi. Although hindi naman lahat guys, pero for some of you, maaring ganon. And another message for you Gemini. Ito guys, no? Meron ditong evidence na energy. Ibig sabihin guys, yung iba sa inyo guys, parang meron kayong mga pinagdududahan sa buhay nyo and nakakakuha kayo ng mga resibo, ng mga ebidensya, no? Kunwari, panloloko, ganyan. Kunwari, niloloko kayo ng jowa mo o kaya niloloko ka ng kapatid mo sa pera, ganyan, or whatever, kung ano man, iba-iba kayong sitwasyon guys, parang nakakita kayo ng ebidensya or proof ng mga tao na nanloloko sa inyo mga kapiksi sa iba-ibang aspeto ng buhay nyo guys, okay? So, maging mapanuri guys, palagi ko yan sinasabi, mag-ingat, maging mapanuri sa mga tao sa paligid nyo. Wag basta-basta magtitiwala. Minsan guys, kahit kadugo, no, sila pa yung talagang
nanloloko. So, mag-ingat na lang kayo. Doble ingat, guys. Okay? So, itong savings na to, guys, more money, ibig sabihin nito. Kaya, imay-may nyo na yan sa comment section, mga kapigsi. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng babaswerte na lucky charms or bracelet, Aventurine at saka Citrine, yung recommended ko, guys, may makikita kayong mga link sa description box. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread, guys. Latag natin yung spread nyo. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, yung ating 2026 pick a card kapalaran, punta lang kayo sa homepage, mga kapiksi. So, dito mayroong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Wow! For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another fire sign. So, ito, guys, nakikita natin yung stress. Yung stress na sinasabi natin, guys, ito yun, no? Yung sa control issues. Kung mapapansin nyo, parehas yung image ng card, nakatali. Ayan, no, nakatali, mga kapiksi. So, nai-stress kayo dito, mga kapiksi, dahil sa mga nagko-control sa inyo. Guys, again, unang-una, sabi ko nga sa inyo, pwedeng sa trabaho, kung masyadong controlling yung mga boss nyo, masyadong stricto, or yung mga kasama nyo sa trabaho, ganyan. Parang minamanduhan kayo palagi na parang yung iba nasasakal. Yung iba naman, guys, pwedeng sa relationship, no? Especially if you are dealing with parang mga narcissistic na person sa relationship, kasi medyo suffering talaga, guys, yung may experience nyo kapag narcissistic yung person nyo. And for some of you, guys, parang ganun yun, nararamdaman natin na medyo obsessed nyo yung person nyo, nasasakal, na parang hindi na kayo binibigyan ng freedom, no? Lahat na lang ginagawang issue ng person mo. So, medyo nahihirapan kayo sa inyong relationship, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito. So, ito naman, guys, syempre, kunwari sa trabaho, wala kayong choice kundi sumunod, diba? As long as wala namang ginagawang wala namang ginagawang masama sa inyo, tiisin nyo na lang. Kung hindi nyo matiis, lumipat kayo ng ibang trabaho. Kung wala kayong malipatan, tiis-tiis muna, mga kapiksi. Sa relationship naman, mas mabuti kung kakausapin nyo yung person nyo and i-explain nyo ng mabuti, diba? Kasi diba, kapag relasyon, dapat partnership. So, dapat magkatawang kayo, hindi kayo nagkukontrolan, mga kapiksi. Okay? Alright. Ito naman, guys, ito yung success sa pera ito. Mga kapiksi, no? Ibig sabihin talagang very progressive. Ito, guys, oh. Ang bilis ng pag-unlad ng buhay nyo. Ayan, guys, kaya kayo merong savings kasi paldo-paldo kayo sa pera, paldo-paldo kayo sa savings. Mga kapiksi, talagang maraming maraming pasok ng pera, maraming papasok, maraming pumapasok na pera sa inyo, guys, no? Kaya paldo-paldo talaga kayo, talagang maganda yung energy nyo pagdating sa pera, guys, okay? And mabilis, no? Sabi ko nga, mabilis yung progreso nyo, lalo na, guys, kung may negosyo kayo, parang ang bilis ng takbo ng kita nyo, ang bilis ng revenue. Kung nasa sales kayo, ang bilis nyong makakuha ng kliyente, ang bilis nyong magka-sales, yung mga ganun, guys. Pero this is a very progressive type of energy patungo sa tagumpay, guys, no? So, talagang sasuccess kayo ng bonggam-bongga, guys, okay? So, imay-may nyo na yan, guys, sa comment section, mga kapiksi. Ayan, no? This is the energy of
success, guys. These are big success, small success, big success, small wins, big wins, pero wins are wins, no? Ibig sabihin, panalo pa rin kayo, regardless kahit maliit yan or malaki. Panalong panalo kayo, mga kapigs. Alright. Okay. So, what else? Eto guys, medyo mag-ingat kayo kasi maaari kayo magkaroon ng conflict with another person, somebody na mas bata sa inyo, somebody na mas immature, ibig sabihin immature ka rin. Hindi. Somebody na medyo immature, no? Huwag niyong patulan mga kapiksi kasi maaari kayong magkaroon ng conflict, magkaroon ng away. Pwede rin na guys, no, sa love or relationship, especially kung medyo immature pa yung iyong partner. Parang hindi kayo magkasundo, palagi kayo nag-aaway, palagi kayo nagtatalo. Palitan ng maanghang na salita. Yung iba sa inyo guys, nagkakaroon din ng problema sa mga anak, no? Mga anak na medyo rebelde, medyo teenager siguro, or whatever. Medyo matikas ang ulo, na parang hindi nakikinig sa inyo, palagi kayong nagtatalo ng mga anak nyo. At least yung iba sa inyo. Although hindi naman lahat guys, okay? So, medyo kausapin nyo na lang, guys, nang mabuti. Pagdating sa anak, dapat din disiplina, no? Regardless kahit anong henerasyon pa yan, guys. Walang henerasyon sa atin, mga kapigsi, no? Kapag ikaw ang magulang, ikaw ang accountable, ikaw ang responsible sa pagdidisiplina sa inyong mga anak, mga kapigsi. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Guys, i-mind nyo na itong mga success na to, small wins, big wins. Ito guys, yung paldo-paldo sa pera, paldo-paldo sa savings, no? Yan talaga yung mga magagandang energy nyo. Kaya i-mind nyo na yan sa comment section. So, bunot lang tayo ng additional card. Forgiveness, guys, no? So, ito, importante. Ito, para maka-move on kayo, guys. Especially guys, no, if nagkaroon kayo ng conflict, sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo maaari kayo magkaroon ng conflict with other people. So, matuto magpatawad, guys, para hindi na masyadong lumala yung inyong mga issues and maka-move on kayo, and para hindi rin matanim yung mga negative emotions, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, no, kasi yung mga negative emotions na yun, guys, sabi ko nga sa inyo, nagiging balakid yan sa mapayapa at masagana at masayang pamumuhay. So, dapat wala tayong mga negative emotions sa puso natin. So, matutong magpatawad, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo natin naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.